Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na natin ng malupit ang mga pangyayari ho sa ating lipunan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahaba dahil napakarami po natin topic. Una sa lahat, yung impeachment ni VP Sara Duterte. Naku po, tapos na. Yari na, wala na, finish na, ika nga. Ibig sabihin, mukhang hindi na matutuloy, mukhang olat na ang mga kalaban. Mamaya papaliwanag natin yan kung bakit sa tingin natin, wala na, finish na ho yung impeachment na yan. Ha? Pangalawa, naku po, ito po yung malupit na si Leila de Lima ay mukhang makukulong uli. Ay! Junel! Kala mo Junel ha? Makukulong uli si Leila de Lima. Sa tingin ko ha, maaaring mangyari yan. Posible yan. Unya-unya ipapaliwanag din natin. Ha? Siyempre, at huli sa lahat ay ang issue ng si PRRD makakalaya na, oy! Sabi ko naman sa inyo tiwala lang. Huwag kayo nakikinig kasi sa mga tanso vlogger. Uy, shout out pala kay kay Sangkay Talano Gold. Oy, Sangkay. Biglang nabuhay ka nitong eleksyon mukhang halatang halata. Anong budget? Ano ba budget na inano sa'yo? Ako nagtatanong lang Tinalo mo na ba si Makagago sa budgetan? Di ba dati sabi ni Makagago siya daw ang highest paid. Baka ngayon tinalo na ni Sangkay. Alam mo si Sangkay, magaling mag-imbento ng Naalala niyo yung Talano Gold na sa kanya siya ho ang nagpa-trending yan. At pambira ho, ang lupit. Walang alintana, biglang dinilit. Ang problema, na-discuss na natin. Ay, sus, Ginoo, kayo talaga mga wala sa hulog na vlogger. Anyway, eto na nga. Pag-usapan na natin una sa lahat itong impeachment. Etong impeachment ay mukhang hindi na matutuloy. Bakit to? O kaya naman kung matutuloy man, ito ho'y olat na ho sila. Wala na. Alam nyo, na Duterte magic kayo. Ngayong election. Although, may sariling magic po ang COMELEC. Pero, ang pinakamatinding magic dyan yung na Duterte magic kayo. Bakit kanyo? Ito, papakita na natin. Palakpakan natin ang mga panalo. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba, pinag-usapan na natin isang araw yan Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang, 8 ang 3/4 ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, 8 lang, hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo, posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, di natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin. Alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado. May nagkwento ho sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring impeachment. Bakit po naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil sa kanilang for peace reason ay talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, malamang lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato,
definitely hindi ho yan impeachment, o di ba? So tatlo na. Ito pa lang yun sa kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, tatlo na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang sa malamang impeachment yan. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC. At siguro, ito ang babalanse sa mga pinklawan, di ba? Meron for impeachment, meron for anti-impeachment. So, parang ganon, malamang si Kiko. Oh. So, 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, definitely, hindi yan for impeachment. So, 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay, naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayon pa man, itong dalawang ito, medyo, pag anong ganon ho ito pagdating sa stand eh. So, hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin, 70% admin sila. So, 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin nito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco na yung nangyari ay talaga namang masasabi nating kasalanan ng Oy, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Sorry naman. Inumulto tayo, animal yun not for impeachment itong dalawang ito, ha? Malamang kasi nga, sabi nga ni Tiangco, isa sa dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment na ginawa ni Romualdez. Pia Cayetano. Ayan po, alam naman natin, kapatid yan ni Senator Alan Cayetano. So, more or less, hindi rin po yan sa impeachment. So, ilan na kagad yun? So, sabihin na natin na may 5 na. Sa anti-impeachment, si Camille Villar, definitely hindi yan. Kita nyo naman, ginipit pa ni Marcos ng bandang dulo Kasi nga, pag ganun-ganon siya, nagipit tuloy siya. Pinag-iinitan ngayon yung negosyo ng kanilang pamilya. Definitely, napakalabong mag-impeachment niyan, di ba? So, 6 na. Si Lito Lapid, alam na natin yan. Yan po, walang alam. Anong yan po, walang alam? Hindi, sandali lang. Kayo naman, Si Lito Lapid po, malamang sa malamang, talagang for impeachment yan. Si Amy Marcos, siyempre, dahil utang na loob niya, sana tumupad sa usapan. Utang na loob niya kay BP Sara pagkapanalo niya, malamang sa malamang, yan po ay non-impeachment, no for impeachment, di ba ho? Alam nyo, mga kababayan na makinig tayo, komento ka lang. Alam nyo na talagang sinuka ng taong bayan nito si Amy, Kasi mantakin mo, Marcos ka ha. Kaapelido mo yung nakaupong presidente. Nasa number 12 ka. Sa madaling salita, yung tinatawag na sinuwerte ka, hindi ka natapon sa basura. Ika nga. Paano nangyari yun? It's because of BP Sara Duterte. At the same time, nagawan mo ng paraan nyo sa PDP. PDP talaga. Magkano? Again, pag sinabi natin PDP, hindi ho yung Duterte Definitely, the Duterte is against the decision. Yung endorsement ni Robin Padilla ay personal. Pero doon sa Duterte, definitely they are not in favor or masasabi natin they don't like na ipinasok si Amy last minute. Against po sila dyan. Ako, nakarinig na ako. Ayoko na lang magsalita. Sigurado ako nakakarating naman sa kanila ito. Pero they are really against doon sa nangyari. As a matter of fact, ang daming ang kwentuhan doon na nagaganap ngayon Sino kaya ang yumaman? Ewan ko sa inyo.
We're fighting corruption and yet... anyway, mga kababayan. So, ayan po. Diyan pa lang, nakapito na. Di ba? Pito na kaagad ang sabihin, hindi para sa impeachment. Ibig sabihin, ayaw nila yung impeachment. Pito na kaagad. So, more or less, doon sa 12 pang natira. Di ba? Yung dati pa, yung mga nandun na, for sure doon, ang dami doon. Sino pa? Andun si Estrada, 2 Estrada doon. May Villar doon, may Cayetano doon. Ayan po, mga siguradong hindi for impeachment yung mga yan. Di ba? Si pangalan nun, si Villanueva yun, medyo gitna yun. Si Legarda, gitna din yun. Di ba? Si Mig Subiri, dahil nakudita siya ni Escudero. Ano ibig sabihin nun? Alam naman natin walang basbas ng presidente, imposibleng maging Senate President di ba? Si Escudero. So ibig sabihin po niyan, binasbasan ni Presidente Marcos siyang si Escudero. So malamang sa malamang galit po yan si Migs, di ba? So sigurado ako not for impeachment yan. Maniwala kayo sa akin. So in other words, Philippine Earth, wala na. Pinis na. Kahit ano pang sabihin ninyo, pinis na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.